sa umagang ito. Driver na suspect sa pamamaril sa traffic enforcer sa San Juan, sasailalim sa inquest para sa reklamong frustrated murder with direct assault ngayong araw. Eco Park kung saan inalagaan ng dambuhalang buhayang si Lolong, isinara muna sa publiko dahil may stress daw ang buhaya sa dami ng tao. Ina ng call center agent na na-hit and run sa Pasig, nananawagan ng hustisya. Halos 10 taong pagkalipas ng 9/11 attacks, mga gamit na nakolekta ng FBI mula sa World Trade Center noong 2001, tampok sa isang exhibit sa Washington, D.C. At Lea Salonga, napiling mag-judge ng 2011 Miss Universe Beauty Pageant sa Brazil. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na po ang mga unang balita. Driver na suspect sa pamamaril sa traffic enforcer sasampan ng reklamong frustrated murder with direct assault ngayong araw. Binaril umano ng suspect ang traffic enforcer matapos siyang sitahin sa paglabag sa number coding. Sa Mandaluyong Police Headquarters na nag-overnight ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag sa media. May live report si Salima Refran. Salima! Igan, dito na sa Mandaluyong Police Headquarters, nagpalipas ng gabi si Edward John Gonzales, ang suspect sa pamaril sa isang MMDA traffic enforcer kahapon. Alas 9 ng gabi nang dalhin ng PNP Highway Patrol Group sa Mandaluyong Police Station ang 30 anyos na si Edward John Gonzales. Si Gonzales ang nahuling suspect sa pamamaril kay Larry Frialia, isang MMDA enforcer matapos ang isang traffic altercation kahapon. Kwento ng isang saksi, ito raw ang taong nakita niyang bumaril sa traffic enforcer ng 4 na beses ng malapitan. Pagkabaril po, sumakay na po siya ng kotse. Then, tinignan niya po ako habang nakasakay na siya sa kotse. Nakuha sa kanyang posisyon ng nahuling itim na pickup at 2 jungle knife. Sa pagsisiyasat sa kanyang sasakyan, nakita pa ang iba't ibang klase ng bala ng baril, isang magazine tungkol sa mga armas at isang lumang sticker ng Senado. Hindi naman nakita ang ginamit umanong armas si Gonzales sa pamamaril. Ang kanyang abogado, pinaalis pa ang medyang nagko-cover. There could be a case filed eh. At alam mo yung media, that influenced the outcome of a possible case eh. Para maipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi naman pumayag na magpa-medical at paraffin test ang suspect. Karapatan daw niya ito laban sa self-incrimination. That is the right of every suspect, di ba? Constitutional right against self-incrimination, di ba? Iginatuwa naman ng MMDA ang mabilis sa pagkakahuli sa suspect. Ginawa po namin to sa pakikipag-ugnayan po sa Highway Patrol Group. At yun po, maganda po ang naging coordination dito ng mga ahensya ng gobyerno upang agad na mahuli po yung suspect. Pasado alas 2 ng madaling araw nang ipasok si Gonzales sa kulungan na nanatiling tahimik at hindi nagbigay ng anumang pahayag sa media. Igan, mamayang alauna ng hapon nakatakdang i-inquest dito sa Mandaluyong Hall of Justice si Gonzales. Maharap siya sa reklamong frustrated murder with direct assault. Yan ang unang balita mula dito sa Mandaluyong. Igan? Maraming salamat sa Salima Refran. Nagulat po live mula sa Mandaluyong City. Tapos nang sumailalim sa operasyon ang MMDA traffic enforcer na pinagbabaril sa San Juan. Sa ngayon ay nasa recuperating room na ng Victor Potenciano Medical Center ang biktimang si Larry Friala. Narito ang report ni Pia Arcangel. Sa Florida Street sa San Juan, 4 na beses na binaril ang traffic enforcer na si Larry Friala. Ang suspect, driver ng hinabol niyang pickup na lumabag daw sa number coding scheme. Base sa nagkalat ng mga basyo ng bala rito, posible raw palipat-lipat ng pwesto ang suspect habang nagpapaputok. Pinara ito nung MMDA enforcer ko, yung victim po. Bali may violation po siya. Kaya nagkaroon naman sila ng pagtatalo. Kaya hinabol naman ito ng tumakbo yung suspect at hinabol din ng biktima. Mabilis na itinakbo sa Victor R. Potenciano Medical Center si Friala ng isang nagmagandang loob na taxi driver. Ayon sa kwento ng mga kasamahan ni Friala, nang parahin ng suspect ay huminto raw ito pero sa halip na kausapin ng traffic enforcer ay sinuntok ito. Pagkatapos ay pinaharurot ang pickup kaya nagkahabulan. Kasunod ng krimen, may pakiusap ngayon ng MMDA sa mga motorista.
Magaming magalit, trabaho lang naman sa amin eh. May violation sila, dapat tanggapin nila yung violation nila. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Samantala, umano'y pagnanakaw ng empleyado ng PhilPost at Customs sa isang package na nakuna ng CCTV, iniimbestigahan na. Posibleng maharap sa reklamong sibil at kriminal ang dalawang empleyado. Narito ang report ni JP Soriano. Kitang-kita sa CCTV video ng PhilPost ang pagbubukas sa isang parcel sa kanilang Central Mail Exchange Center ng isang kinilalang PhilPost employee na si Rovilyn De Leon. Maya-maya, pati mismong cellphone sa parcel, binuksan niya kahit wala roon ang may-ari nito. At sa loob ng cellphone, isang tila nakabalot na papel ang kanyang kinuha. Tinignan ito ng kasama niyang lalaki na ayon sa PhilPost ay isang customs representative na kinilalang si Omar Said. Pasimpleng ipinailalim ng taga-customs ang papel sa ilalim ng package. Maya-maya pa, ito na ang nasaksihan. Dinikit doon sa ilalim ng folder niya para madala niya doon sa table niya. Ang tila nakabalot na papel, posibleng ang 100 euros na dapat ay kasama raw sa package ayon sa recipient ng parcel. Katumbas ito ng halos 6,000 piso. Pinuntahan namin si De Leon sa CMEC Pasay pero hindi raw siya pumasok. Tumanggi na rin siyang magbigay ng pahayag ng aking makausap sa telepono. Pero ayon sa kanyang boss, pinabulaanan daw ni De Leon ang pagnanakaw. Hindi na rin namin dinatnan sa kanyang trabaho si Said dahil sinuspindi na raw ito. Kahit pa itinanggi na raw niya ang akusasyon ayon sa customs official na aming nakausap. Ayon naman sa legal service ng PhilPost, bawal daw ang ginawang pagbubukas ng package ni De Leon. Pero iba ang tugon ng mismong acting manager ng CMEC. Ang pagbubukas, dapat kaharap ang may-ari yung adrese with the presence ng custom. Normally po dyan, kahit wala yung binubuksan po yan ng custom kasi nasa batas nila yan. Pera ang kumpirmadong nawala sa parcel. Kaya paalala ng PhilPost sa mga nagpapadala, huwag nang maglagay ng pera sa kanilang parcel. Patuloy ang investigasyon ngayon ng PhilPost. At pag napatunayan nagkasala ay sasampa ng reklamong kriminal at sibil sina De Leon at Said. Gusto lang namin ipakita na sincero kami sa paghahangad na iayos ngayon ang ating postal service. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Dambuhal ang buwayang pinangalan ng Lolong na i-stress daw sa dami ng usisero. Kaya naman pasamantala munang isinara sa publiko ang Bunawan Eco Park kung saan dinala si Lolong. Darito ang report. Sarado muna sa publiko ang Bunawan Eco Park sa Agusan del Sur kung saan dinala ang dambuhalang buwayang nahuli sa Agusan Marsh noong Setyembre 3. Nagdudulot daw ng stress ang dami ng mga bumibisita para makita ang buwaya na papangalan ng Lolong sakaling maipasa ang ordinansa para sa kanyang pangalan. Bilang pag-alala ito kay Ernesto Dolong Cunyate, ang tracker ng Palawan Crocodile Farm na naglagay ng patibong para mahuli ang higanting buwaya. Pumanaw noong nakaraang linggo si Cunyate dahil sa atake sa puso habang binabantayan ng buwaya. Yung pagbagsak niya, yun, talagang nagkasipakto siya na bawalay siya ng buhay. Siguro, sama-sama na yun, sobrang isip. Ang huling napag-usapan namin ng araw ng linggo na yun, talagang pagod at puyat na. Pero bukod doon naman, wala naman siyang ibang nasabi. Ang mga kasamahan niyang eksperto at iba pang otoridad ang magpapatuloy ngayon sa paghuli sa isa pang buwaya sa Agusan Marsh na posibleng mas malaki pa raw kay Lolong. Pero hindi tulad ng unang hinala na asawa siya ni Lolong, posibleng lalaki rin daw ito ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau. Inaalam na rin kung si Lolong ba o ang isa pang hinahunting na buwayang sumakmal sa isang bata sa Agusan Marsh noong 2009. Sa kabila ng ganitong mga banta, may ilang nagbe-breed pa rin ng saltwater crocodiles para pagkakitaan ng iba't ibang bahagi nito tulad ng balat, ngipin, dugo at karne. Pero hindi lahat ng buwaya pwedeng gawing negosyo tulad ng Philippine crocodile na humigit kumulang ay 200 na lang ang populasyon sa buong bansa. Kaya naman si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino naghain ng resolusyon para mapigilan ang pagkaubos ng lahi ng mga Philippine crocodile. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Kaunay po na balita yan, makausap natin si Ma'am Josefina De Leon, Wildlife Resources Division Chief ng Protected Areas and Wildlife Bureau. Ma'am Josefina, good morning po. Good morning, Igan. Opo, yung